Hello mga kabataan at sa ating kapwa manonood dyan. Isang Sabado at panibagong episode na naman po ang ating pag-uusapan. At bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan ngayon ay kamustahin po muna natin ang ating mga kasama ngayong hapon. Kamusta ka naman Ate Rhea? Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Talagang dito sa amin, tirik na tirik yung araw. At saka, hindi ko to masasabing maganda yung panahon dito. So, sobrang init ba naman, napaka-init ng panahon, lalo-lalo na sa mga, siguro sa town, dun sa ano namin, sa syudad. So, ayan, hello sa inyong lahat. Another episode na naman yung pag-uusapan natin. Interesting topic, which is ito yung pinagdiriwang natin tuwing buwan ng Setyembre. I believe na maraming makaka-relate at maraming mga may isasabi tayo lalong-lalo na sa episode na to kasi ito ay patungkol sa usaping talagang kinabibilangan ng karamihan ng lalo na ng mga kabataan. So ayan, okay lang naman ako and of course I'm so very glad kasi kahapon yung acquaintance party namin, it's very fun and memorable talaga yung day sa amin. Even though binuhos kami ng ulan, still the show must go on, and I'm so happy na I commingle with my co-students in the same college and organizations. So ayan, so marami na nasabi ko no. So ayan, kamustahin naman natin yung ka-schoolmate ko si Justin. How are you, Justin? Hello everyone. So far so good naman po. There are few challenges lately and talagang ano po, nakikita ko po ngayon na sobra talagang tirik ng araw, ang init-init dito sa lugar namin and yun, parang I also feel excited po na to learn more and most specifically kagaya nga ng sinabi ni Ate Daisy, interesting yung topic natin and kumbaga gusto ko siya pag-usapan ng sa ganun is, yeah, we can understand ourselves as well as others. Yun lang naman. Ayun, baka nawala si Ate Daisy. So, ako na lang susunod na mag-ano. So, okay lang ako, personally, okay lang naman ako. Ayun, Siguro kung samahan natin mula kakamustahin ko sa sarili Lagro, di ba? ko, ay, Kamusta ka naman Lian? ay, naglalag ata si Ate Daisy. Sige. Alin ko muna, tapusin ko na lang muna yung sa akin. Sige, siguro kung kakamustahin ko sarili ko, okay lang naman ako. Medyo na ano ako kasi baka biglang umulan. Yung internet ko baka di kayanin. So, medyo alanganin pero sana hindi naman umulan na super lakas or hindi naman umulan. Medyo madilim kasi yung langit ngayon dito sa amin pero go lang, kaya naman. Sige, how about sa'yo, Lian? Balik na lang natin kay Lian. Okay. So, good afternoon sa lahat. Ako, personally, okay ako, syempre. And interesting and excited ako for our topic today kasi madami akong naririnig tungkol dito. And kung in terms of weather naman, katulad K11, madilim din dito sa amin. Kaya medyo naaalala din ako sa internet ko kasi nung nakaraan din na nandilim lang yung langit tapos biglang bumagsak ang ulan. Oh, nagano yung net ko. Pero hoping sana hindi ngayon kasi interested talaga ako sa topic natin. So, I don't wanna miss it. So, yun lang. Okay, so thank you Lian. How about you Shibon? Hi po, good afternoon po. So same lang in terms of weather, same lang ako kay Lian tsaka kay Levin. Very dumidilim na talaga ngayon, so medyo kinakabahan na rin. Pagka kaming tatlang mga Tagalagro, same, kinakabahan about the internet connection. And right now, I feel very excited as well kasi very interesting yung topic today. Like, madami tayong ma-reach out na tao, mas magiging more well aware about the certain topic na we're going to talk about it. Yan lang. Ayun na nga at nakamusta natin ang ating mga kasamahan mula sa iba't ibang lugar. So ako, okay naman ako. Kakatapos lang ng ROTC namin at as you can see, mainit yung nasa likod ko. So mainit yung paligid dito sa amin. Tsaka mahangin dito sa pwesto ko ngayon. So ayun na nga. Okay, bago po tayo magsimula, isang munting paalala lang po ng episode na ito ay may sensitibong usapan tungkol sa suicide at mental health. Mahalagang ipalala ang trigger warning before, during, and after the episode. So,
Yun lang. Hindi lang tungkol sa sakit at lungkot ang usapin ng mental health. Ito'y tungkol din sa pag-unawa, pakikinig, at pagbibigay ng lakas ng loob sa isa't isa. Ngayong World Suicide Prevention Month, sabay-sabay tayong mga kabataan na tumindig para sa bukas na pag-uusap, mas malawak na pag-unawa at mas matibay na suporta dahil ang bawat boses ay mahalaga at ang pwede kang makinig sa kaibigan, pwede kang magbahagi ng iyong kwento, pwede kang maging dahilan ng pag-asa ng bawat isa. Dahil sa bawat salita ay may lakas at sa bawat yakap ay may pinagbagong tapang para mabuhay. So, Lavin, take it away. Okay, so bago tayo magsimula, mahalaga na magbigay muna tayo ng trigger warning. So, aming mga pag-uusapan ngayong araw ay tungkol sa suicide prevention, mga paksang maaring maging emotionally challenging para sa ilan sa atin. So, kung sa anumang punto ng discussion namin ay makaramdam kayo ng discomfort or hindi comfortable, okay lang naman yun. Okay lang na mag-step back muna or mag-take ng break. Walang pressure naman na makipagsabayan sa discussion natin ngayon kung hindi naman tayo talaga ready. And gusto ko rin naman maging malinaw na lahat ng sasabihin namin dito ay batay sa aming personal karanasan. So, mga personal karanasan, mga opinion, at pag-unawa. Hindi tayo mga professional na mga mental health practitioners. Hindi kami mga professional. So, bagamat magkakaiba yung mga pananaw natin or experiences, ang layunin lang talaga namin is magbukas ng meaningful conversation tungkol sa mga ganitong importanteng paksa na hindi masyado na pag-uusapan. And kung may urgent mental health crisis or kung feeling nyo kailangan nyo talaga ng may ma-reach out, feel free lang na kausapin nyo yung guidance counselor nyo. May mga mental health hotlines or trusted adult. Ang mga discussion natin ngayong araw ay para lang sa awareness at support pero hindi ito substitute para sa professional help. So, trigger warning lang at disclaimer yun. So, magsimula na tayo sa mismong topic natin pero bago tayo magsimula, mismong usapan tayo, mahalaga munang itanong, paano ba natin sisimulan? So, paano ba natin sisimulan kung alam natin ang pag-uusapan ay tungkol sa mental health, di ba? Hindi kasi ito madaling bagay. May mga salitang hindi natin alam kung paano bigkasin, may mga damdaming hindi natin alam kung paano ilalabas, at may mga takot na baka hindi tayo maintindihan, di ba? Meron yung mga takot na baka misinterpret yung mga naramdaman nila or baka mamali pa kasi kung wala yung mamali, parang iba yung isipin ng tao sa paligid nila. Kasi kung wala tayong ligtas na kapaligiran, mahirap naman para sa kahit sino ang magsalita ng totoo. Parang lagi kang nagbabantay kung tama ba ang ating sinasabi or kung baka pagtawanan tayo and baka sabihin nila na overdramatic tayo or hindi naman ganong kalala yung problema natin, and ayaw naman syempre natin na ma-undermine yung nararamdaman natin kasi yun yung nararamdaman natin eh. Pero dito sa kwentuhang ito, gusto natin gawing safe space yung kung saan walang judgment, walang pagtatawanan, walang pagmamaliit na nararamdaman ng kahit sino sa atin. So, dito sa natin, gusto kong munang simulan yung question natin. Kasi na-mention ko naman na rin eh. Paano natin pwedeng gawing safe space ang ating kwentuhan para sa lahat ng makikinig? Paano natin pwedeng gawing safe space itong forum discussion natin para hindi lang sa atin, para sa lahat? So, siguro unahin ko na lang muna ngayon si Kuya Justin. So, thank you, Levin. So, para sa akin po is magiging safe po yung talakayan natin ngayon if we have siguro po a holistic approach. Siguro if we care for everyone's perspective, ideas, and thought, and hindi tayo maging partial thinkers na magpo-promote ng bias, I think yun yung very essential doon, that yun na nga po is i-validate natin lahat ng feelings nila, lahat ng gusto nilang sabihin, and nang sa ganun po is they can feel na safe sila na talakayin yung mga personal issues or challenges nila in life. Ayun, so sorry, medyo naglalag ako. Pero thank you, Kuya Justin. Sige. How about sa'yo, Ate Lea? Yung sinabi ni
to achieve the holistic approach, not just for, siguro din, hindi lang din, life, lalo na pala, para sa uh, at the of consider yun lang. Kasi this is a public form of kita. And then of course, we are open for for for, for various we decide to the ones that really matter. Sabihin na hindi masyado, parang hindi tayo kasi yung validation na nakukuha nila is very, very crucial. Hindi natin alam nasa word na nila it's a big impact. So more ears those who Sige. Medyo naglalag ka ate. Choppy super yung ano mo, yung mic mo. So hindi ko actually naintindihan halos yung buong sinabi. Balikan na lang kita, isin mo na lang yung mic mo. Tanong muna ako sa iba. So balikan na lang natin ikaw, Ate Rhea. How about muna sa'yo, Lian? Akin personally, since from experience, since may mga kaibigan ako na kinakausap na ako sa mga ganito, ang maano ko is gawin nating safe space na may respeto and walang huhusga sa pag-uusapan natin kasi yung ganito ka-sensitive na topic, dapat hindi natin to huhusgahan base sa mga tao. Kasi hindi naman magsasabi yung tao kung sa tingin ng tao na yun is yun nga, huhusgahan natin. Kaya dapat maging open-minded tayo sa topic na to. And mahalaga rin na panatilihin confidential yung mga bagay na ibinabahagi natin sa bawat isa. Siyempre, kung in terms of friends lang, siyempre dapat confidential kasi yun nga, hindi naman nila sa'yo sasabihin lang kung hindi nila gusto mong itago. If sa tingin mo, baka masabi mo sa iba, you should ask their permission if ever. Pero dito sa atin is open-mindedness kasi sensitive nga and hindi lahat ng tao is nai-intake to ng lightly since for me, ang heavy din ng topic na to. Yun lang. Thank you, Levin. Yun lang. And thank you, Lian. Sige. How about sa'yo, kaya ba Ate Rhea ngayon? Kaya bang ayan, hello, yan? ba? Wait lang. Isa pa ulit. Okay, mic test. Ayan, good. Sige. So ayun, babalikin ko lang yung naging sagot ko. It is about the openness and respeto sa bawat isa. Gawin nating safe space yung usapan natin. Hindi lang para sa atin na yung mga taong nandito sa live, yung mga kasamahan ko kayo, kundi para na rin sa lahat ng mga manonood, lahat ng mga tao sa lipunan natin. Kasi it is a big factor for us cargo movers. Sabi nila, tayo yung mga cargo movers sa society kasi tayo yung mga nag-initiate sa mga ganitong bagay. Tayo yung mga taong may willingness na gumawa ng mga gitong usapin. So ganyan. Malaki yung factor natin sa pagbibigay ng mga parang change, masasabi sa change kasi tayo yung mga namumulat ng mga mata sa mga taong hindi pa masyadong aware. And then of course, respeto at saka respeto yung bawat opinion without judgment and yung parang may maisasabi kang mali, iwasan natin yun. Kasi hindi natin alam kung hanggang saan yung makakaya na yung emotional stability ng mga tao na yun. So, ayun. Ayan, thank you, Ate Rhea. So, yun. Nakita ko na rin kung ano yung mga personal na opinions nyo, kung paano natin pwedeng gawing safe space itong kwentuhan natin. Agree talaga ako sa inyo. Tayo talaga, makakatulong talaga tayo na mag-inspire, hikayat ng mga tao na maging open sila sa mga problema na naranasan nila. Kasi hindi naman lahat sila na
alam nila na pag nag-open up sila is matatanggap pa to, and by showing sa kanila na kaya natin sila supportahan, kaya nila, ini-empower natin sila na mag-open up, parang nakakatulong na rin tayo na pag-anin yung pakiramdam nila in a way na they feel na they're seen, they feel that their feelings are their feelings matter, mga ganung bagay lang na nakakaano. Pero ngayong araw na ginugunita natin yung World Suicide Prevention Day, para sa ilan kasi, isa itong ordinaryong petsa sa kalendaryo nila, isang araw na dadaan lang tulad ng iba, pero para sa marami kasi, may malalim itong kahulugan na hindi madaling ipaliwanag, di ba? Isa itong paalala na may mga buhay tayong nawala, may mga kwentong hindi natuloy, at may mga pangarap na hindi natupad. Pero higit pa sa paggunita nito is may isa mga nawala, isa rin itong paalala na may mga tao pa rin patuloy na lumalaban sa tahimik na paraan, di ba? May mga tao na araw-araw na nagigising ang sarili nila, and sinasabi na sa sarili nila na subukan ko ulit ngayon. Or may mga tao na lumalaban pa rin sa kabila ng bigat na naramdaman, nagsisikap pa rin maging matatag para sa mga taong na mahal nila sa buhay, na mga tao sa paligid nila na gusto na sa paligid nila. Pero bilang kabataan, iba ang epekto kasi ng ganitong araw sa atin, di ba? Kasi tayo mismo ang madalas nakakaranas ng matinding pressure, hindi lang pressure sa pag-aaral mula sa pamilya, may let's say mataas na expectations, or sa eskwelahan na puro competition, sa social media, alam naman natin yung comparison, yung iba't ibang mga toxicity na nakikita natin sa social media, at minsan sarili natin, hindi pa natin alam kung paano ba talaga ano ba talaga yung gusto natin sa buhay natin. So, yung generation kasi na, lumaki tayo sa digital age, di ba? Kung saan, like, lahat ng mga bagay ay dapat mabilis, lahat ay dapat perfected, and lahat ay dapat documented talaga. Yung simpleng pagpunta mo lang sa labas, may mga post na, social story, so ito yung gusto kong malaman. Ano ang kahulugan ng World Suicide Prevention Day para sa iyo bilang kabataan? So bilang kabataan, ano ba talaga yung halaga ng World Suicide Prevention Day? Ano yung importance nito sa atin? Hindi lang sa atin, pero sa mga tao sa paligid natin. So gusto ko tanungin si Ian. Para sa akin, ang World Suicide Prevention Day ito ay araw ng pag-asa at paalala na may halaga ang bawat buhay. Katulad nga ng nasabi ni Levin na kanina tungkol sa World Suicide Prevention Day, na ito yung paalala na madaming nawala din na buhay na hindi natuloy, and yun nga. Isa sa mga pagkakataon na ito ay parang magsama-sama ang lahat sa panawagan na walang sino man ang iisa kahit ano man ang kanilang pinagdadaanan. Kahit ano mang problema yan, mapa-academic, mapa-family problems man yan, or kahit anong problema na hindi ipapaalala natin sa mga kasama natin na hindi sila nag-iisa. Thank you, Lian. How about sa'yo, Ate Rhea? Parang wala atang audio na lumalabas sa mic mo, Ate Rhea, ngayon. Sige, balikan na lang ulit kita mamaya. How about sa'yo, Shibon? For me, I feel like we don't talk about mental health as often as so, like, most of the time, it only becomes a topic kapag talagang problem na siya. And I feel like we really need to start seeing mental health just as important as physical health. Parang like, through simple normalizing conversations around mental health, it already plays a huge role in shifting people's mindsets na parang like helping them realize na okay lang pala, na normal lang pala pag-usapan yung mga gantong bagay, especially for those na talagang who are silently struggling. Kasi for me naman,
the truth is, being open and honest about how we feel and what we're going through uh, can really help lighten the emotional load, di ba? And when mental health issues are parang like left untreated, like talagang ma-affect yung daily performance natin sa lives natin. For example, so work, studies, relationships, and yun nga, even our physical health. Kaya, ayun, I feel like talking about mental health ngayon, important siya. Especially sa ating mga kabataan. Kasi tayo ang pag-asa. Thank you. Ayan, thank you, Siobhan. How about, ayan, balikan natin kaya si Ate Rhea. Nandyan ba si Ate Rhea? Medyo wala pa wala pa ata, nag-ayos pa. Sige, Ate Daisy, how about sa'yo? Yan na nga. So, hello ulit. So, para naman sa akin, gagaya din ng sabi niyo, na paalala siya, isa siyang paalala na hindi biro yung bigat na pinapasa ng mga tao sa paligid natin. Lalo na yung kapwa natin kabataan, di ba? Tapos, para din siyang, para sa akin, ito talaga yung parang nagsasabing, na nagpapaalala sa lahat ng mga kabataan o sa lahat ng mga tao na nagdadamdam or may bigat na nararamdaman na nagsasabing, uy, may pag-asa pa. Importante kasi na ipaalala natin sa bawat isa, sa ating mga kaibigan, na kahit dumaan man tayo sa mga matinding pagsubok, sa sobrang dilim, may mga tao na nandiyan palagi para sa atin, tulad ng ating mga kaibigan or ng ating mga magulang, sa school man, nandiyan ang ating mga guro, mga guidance or may mga organisasyon na handang makinig at umalalay sa atin. At para siyang paalala na hindi mo kailangang itago ang lahat ng nararamdaman mo. Kailangan mo itong isabi, speak up yung nararamdaman mo para maging magaan sa loob mo. Yun lang, Lev. Ayan, thank you, Ate Daisy. How about sa'yo, kay Justin? Para sa akin naman po is katulad lang ng sinabi ni Daisy at Siobhan, ito ay nagpapaalala na dapat hindi tayo maging self-centered. Kumbaga, yung famous quote na sinasabi na no man is an island. So, hindi natin pwedeng or hindi pwede sa lahat ng sitwasyon is suluhin natin lahat ng mga problema natin. We have friends, we have our family na i-guide tayo, turuan tayo kung paano natin ma-cope up yung mga challenges and ma-overcome that kind of challenges. And I think ito yung main essence talaga ng World Prevention Suicide Day. Nang sa ganun po is malaman natin na we feel appreciated and validated. Yun lang naman, Levin. Ayun, thank you. Sana gusto ko yung mga sagot nyo. Pero kasi kung tutuusin natin, marami pa rin ang naniniwala na ang mental health ay isang bagay na dapat tahimik lang. Sasabihin nila, huwag na lang pag-usapan, lilipas din yan, nasa isip lang yan. Mga salitang ganyan na kahit well-meaning, ano naman siya, is madalas na nagdudulot ng mas malalim na like pagkakabuwal sa mga taong nangangailangan ng tunay na suporta. Pero hindi ganun kasimple, di ba? Kasi kapag hindi natin pag-usapan, lalong lumalala yung pakiramdam na isolated tayo, and yung mga nakakaranas nito, feeling nila na isolate sila, hindi na appreciate or hindi na re-recognize yung totoong nararamdaman nila. Parang yung like nasarahan yung pinto na maaring pagdaanan para sa tulong, ganun. Parang hindi na sinarado na yung door for help. At sa generation natin na supposedly mas open na sa mga mental health problems, mas usaping mental health, marami pa rin ang hindi nagsasalita dahil sa takot na ma-judge sila or hindi sila maintindihan, baka isipin ng tao, sensitive sila, ganun. Pero bakit mahalagang pag-usapan ng mga kabataan ng mental health at suicide prevention? Bakit mahalaga na maging aware sila? Bakit mahalagang palaging magkaroon ng discussion about these types of topics, not just in school, pero in our community talaga. So, gusto ko tong tanungin siguro kay Ate Rhea na lang ulit. Baka okay na yung mic? So, yes, narinig ka ba? Ayan, yes. So, kailangan mga kabataan. Medyo nawawala na ulit. Medyo nawawala talaga. Wala talaga. Yeah, nawawala. Maybe Nawala. internet yung natin.
Internet. Ayan. Sige, balikan na lang kita ulit, ate. Unahin na natin si si Lian na lang. Dahil sa tingin ko na dapat pag-usapan 'to more frequently lalo na sa kabataan. Kasi mas marami ng kabataan ngayon yung tahimik lang na kinakalaban nila yung sarili nilang feelings kumbaga. Yung mga nagsasabing mga tao na sinasabihan yung mga teenager na nasa loob yung kulok. I mean, I beg to differ din na na sila yung parang misunderstood kasi yung siguro nung bata sila, napamukha sa kanila na hindi valid siguro yung feelings nila. Kaya parang inaano nila, kinikip lang nila sa sarili nila to the point na kapag nag-explode na sila, dun na naglalabas yung mga yun. Kaya sa tingin ko, dapat pinag-uusapan siya more frequent kasi ito yung nagbubukas ng pintuan para sa suporta at pag-umunawa. At nakakatulong itong bawasan yung stigma or yung feeling na ang bigat-bigat ng nararamdaman mo, wala kang pinaglalabasan. In my opinion, talking to your friends is one of the best ways to go kung hindi nyo kaya sa older. Kasi may mga may stereotypes na kapag matanda, agad ang iniisip ng teenager o ng bata is after mapagalitan is isipin nila parang hala, baka pagalitan ako pag nagsalita ako or something like that. Siguro kung hindi kayo ganun ka-comfortable sa parents or older or elder or kahit sa school counselor, siguro sa kaibigan nyo na mapagkakatiwalaan, lalo na kung sensitive topics, katulad na to. Yun lang. Thank you. Thank you, Lian. So, how about sa'yo? Ay, okay. Sige, ako muna mag-share. Siguro para sa akin, wait lang. Yung mga gantong topics kasi, parang may, kailangan siyang pag-usapan kasi importante siya. Hindi lang dahil importante siya eh. Kasi pwede mo naman sabihin importante siya without actually sure. Pero kung ano yun na kasi natin, mahalaga siya kasi sa ating kabataan, alam naman natin, uso yung digital age. Maraming tao ang like super atat na parang gusto nilang maganda yung tingin ng ibang tao sa kanila. Gusto nila malinis yung record nila. Gusto nila malinis yung tingin sa kanilang tao na tinatago nila lahat ng nararamdaman nilang mali, na maramdaman nilang tinatanggap na lang nila kung kahit anong gawin ng ibang tao sa kanila. Kasi ayaw nilang maka-offend, ayaw nilang baka ma-judge sila ng ibang tao, ganun. And medyo like mahirap yun hindi lang sa mga kabata kasi nahihirapan silang pag-usapan yung mga damdamin nila kasi takot sila na iba yung maging opinion ng ibang tao sa kanila. And feeling ko na mahalagang pag-usapan yung mga bagay na ganito kasi it opens a door kung saan they feel na pwede nilang pag-usapan yung mga problema nila. They can talk about things that they feel are weighing them down. Kung like, let's say, mababa yung grades niya, pwede siyang mag-open up na siguro like nahihirapan siya and baka pwede siyang lumapit sa ibang tao, humingi ng advice, ganun. So, mahalaga yung na to para lang makabawas ng bigat sa katawan nila. And yun lang naman para sa akin. How about sa iyo, Kuya Justin? So, para sa akin po, makakatulong tayo in a way na, kumbaga, pag may problema tayo is pwede tayo makahingi ng tulong. Kagaya nga ng sinabi ko kanina is, yun nga, pag you need help, no man is an island. So, if you need help, so you can ask close friends or your families para tulungan ka. And second, then, is para makatulong tayo sa iba. For example, tayo yung friend na may nag-open up sa atin, close friends natin. So, we can really help them. Most specifically, if it talks about mental health situation or problems. And for us to help them is dapat din knowledgeable tayo and siguro magiging way din siya para maging comfortable yung person sa atin and para yun na nga, pangatlo is maiwasan na natin ang mga bagay na hindi na mababawi. So, if we could help one another, specifically our friends and sino yung kilala natin, is, kumbaga, prevent natin yung mga problema or mga challenges, mga sitwasyon na dapat maiwasan.
And yun lang naman, Levin, I think. Ayan. Thank you, Kuya Justin. How about sa'yo, Shivon? Nandiyan ba si Shivon? Naglalag ata? Sige. So, feeling ko naglalag ata silang lahat. Pero alam naman natin lahat na tayo lahat ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Kita nyo naman, pinagdadaanan namin is hirap sa internet kasi umuulan, super hina ng net. Pero yung mga iba, may mga pinagdadaanan sila, may mga nasaksihan sila. Pwedeng personal na karanasan or mga personal na karanasan or mga bagay na hindi nila masabi kahit sino. Mga gabi na hindi sila makatulog dahil sa pag-overthink, mga umaga na ayaw na nilang bumangon or pwedeng nakita natin ito sa mga taong malapit sa atin, mga kaibigan na biglang naging distant, mga klase na hindi na sumasama sa mga okasyon or mga gala, mga pamilyang mga pamilyang membro na parang may mabigat na dalahin, mabigat na pinagdadaanan and minsan hindi natin alam ang lalim ng laban na pinagdadaanan nila. Yung mga taong lagi natin nakikitang masayahin, sila pa minsan yung may pinakamabigat na dalahin. Yung mga taong palaging nagbibigay ng advice sa iba, sila pa yung walang mapagkwentuhan ng kanilang sarili mga problema. Mga taong laging strong para sa lahat pero sila yung nahihirapan maging vulnerable. So, ito yung gusto kong question na nag-aano talaga sa utak ko. Ano ang mga personal na karanasan ninyo na nakita mo sa paligid mo tungkol sa mental health struggles? So, ano yung mga personal na nararanasan nyo? Kung okay lang kayong mag-share. So, hindi man to, voluntary lang naman to. If ayaw nyo naman is, okay lang naman. Sabi na lang kayo. Pero, ano ang mga personal na karanasan niyo na nakita nyo sa paligid nyo na tungkol sa mental health struggles? So, siguro unahin ko na lang sa iyo, Justin. Siguro personal na experience about mental health stress is yung pag-start ng COVID-19. Usually po is I am a kind of person that is really love interaction. Gusto ko makipagchikahan sa mga friends ko. Gusto ko talagang, kumbaga, makip-friends with everybody. And when the COVID-19 stroke up, para akong, like, na-stress talaga ako ng todong-todo. It's because I feel isolated. Para akong ibon na nasa cage na hindi makalipad. And one thing I've realized in that specific challenges or encounter is that hindi ko na-realize na nandyan pala yung family ko. Nagiging parang at that time self-centered ako or kumbaga mas like I was mas binavalue ko yung mga friends ko rather than family. But as time passes, mas naging open ako sa family ko. And we use that kind of situation, yung pandemic, para to have bonding. And most specifically, nagtatanim kami ng gulay and other stuff for us to enjoy. And yun lang siguro, I think kailangan mo talaga if you have mental health or mental stress na nahihirapan ka ngayon is that i-consider mo rin yung nasa environment mo, most especially your family. Is because I think your family is the best way or pinakaunang tutulong sa'yo no matter what decision or challenges you are in. Yun lang naman, Levin. Ayan. Thank you, Kuya Justin. How about sa'yo, Ate Daisy? Ang personal ko lang, alam mo sa the best friend na rin. Kasi isip ko na, Medyo nawawala-wala mic mo, Ate Daisy. Siguro balikan na lang kita. Baka medyo mahina lang net mo. Sige. Punta muna tayo kay Lian. Lian. As I've mentioned earlier, may mga kaibigan ako nagkukwento sa akin. Nakita ko yung mga kaklase and kaibigan ko na alam kong yung alam mo yung itsura nila, hindi yung para sure na itsura. Ako yung type ng tao na nakakapansin alam Um, kaya doon ko na din na sobrang hirap din siguro sa side nila na
yung feeling nila walang nakikinig or something. Kaya minsan ako na mismo nag-approach, sabihin ko kung may problema man or something, andito ako. Kasi alam ko rin naman yung feeling na nape-pressure sa schools and other stuff. Hindi naman sa hindi ko nararamdaman yung pressure na nanlulumo din ako minsan. Siguro nung nakaraan, nakita ko to sa kaklase ko actually kasi nag-grades reveal. So, siya yung type ng tao na effort sa lahat ng pinapagawa. Tapos nung nakita niya yung grades niya, nanlumo siya. So, parang naramdaman ko yun. Kasi ako personally, nakikita ko yung effort niya na nilalagay niya sa mga gawain. Pero yung grades niya, parang hindi equivalent sa effort na nilagay niya. So parang kino-comfort ko na lang and sa tingin kong kaya kong gawin na hindi makaka below the belt kasi may mga taong parang ayaw magpakita ng vulnerability sa ganyang bagay na ayaw nilang na papansin na sila ng pressure. Pero that short reassurance na sabihin mong andyan ka, your presence is something na makakatulong sa kanila kahit sa tingin mo hindi, kahit sa tingin mo minsan nakaka-invalidate, nakakaano ka ng space siguro. Ngayon, thank you. Ayun, mag-vlog. Ayun. Sige. Thank you, Lian. So yun nga, yung simpleng pagtulong lang, damdam lang, pag open up lang na sarili mo na free ka makipag-usap, free ka na free, i-open up lang sa sarili mo na kaya mong makinig, kaya mong magbigay ng advice, kaya mong makinig na kung ano man yung pinagdadaanan nila, kaya mong pakinggan. And yun na. Sige, thank you, Lian. How about sa'yo, Shibon? Hello? Okay, ayan. For me, kasi meron akong isang kaibigan na like, talagang mapagsasabihan mo, mapagrarantan mo, buhay. Pero eventually, siya na rin yung tao na parang feel ko para sa akin, yung mga taong mahilig magbigay ng advice. Minsan, mapapansin natin na sila rin pala yung may mga pinakamabigat ng mga problema na dala-dala. Yung mga salitang initawan nila sa ibang tao, yun din yung mga salitang puno ng pag-asa at tapang, yun din yung mga salitang mismo na gusto nilang marinig mula sa ibang tao. Kaya I feel like mahalaga rin na maging maingat tayo at maging genuine sa pakikiramay, yun nga, gaya na sabi ni Lian, sa pag-reach out ng mga classmates natin. Kasi hindi natin alam kung gaano kabigat ang mga dinadala ng isang tao kahit lagi silang mukhang matatag para sa lahat. Ayun, sige. Thank you, Shivan. Pero kahit mas bukas na tayo ngayon kumpara sa nakaraang generation, sabi na mas open daw tayo, yung generation natin kumpara sa mga nakaraang generation, mas open tayo sa mga ganitong usapin tungkol sa mental health. Hindi pa rin nawawala yung stigma eh. Marami pa rin mga stereotypes, marami pa rin misconceptions na naging barrier para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sa simple halimbawa, like, kapag nagsasabing pumunta ako sa guidance or nagpatingin ako sa therapist, agad may iba na nagtataka o minsan nagbibiro ng hindi maganda. Kaya ito yung nakakalungkot eh dahil ang paghingi ng tulong, tandayan ng tapang eh. Hindi ito dapat kahinaan eh. Yung mga taong nagsasabi na kailangan nila ng help, sila yung mga taong matapang na nag-aas na aminin na hindi nila kaya lahat mag-isa. Hindi nila kayang mag-isa. Kaya kailangan nila ng tulong, hindi nila na may problema sila and open sila na humingi ng tulong. Pero sa society kasi natin, minsan nadadaan pa rin ito sa judgment at stigma. Kaya gusto kong itanong, kasi though ako kasi personally, hindi ko pa nakikita, hindi ko pa na-experience, pero baka kayo may nakita na kayo, may na-experience na kayo. May stigma pa ba sa usaping mental health sa mga kabataan ngayon? And if ever may experience kayo or may nakikita kayo, basta may alam kayong experience na gano'n, paano nila ito naranasan? Paano nila ito nararanasan yung mga stigma tungkol sa usaping mental health para sa mga kabataan?
So, tanungin ko na lang, sige. How about sa'yo, Kuya Justin? Ikaw unahin na lang natin si Kuya Justin. So, para sa akin po is nararanasan din natin ngayon yung stigma. Specifically in a situation na, for example, is gusto mong makipag-open up, pero sasabihin ka lang na maarte ka lang. And sometimes, sinasabihan ka, common to sa mga lalaki is mahina ka. So, in that specific context po is, kumbaga nababawasan po yung confidence nila in terms of sharing their insight, their ideas, and most specifically their problems. And minsan din po, specifically if a person nagpa-check sa mga psychologists, sa mga professional counselor is, kumbaga pinagchichismisan sila ng mga tao na parang may ano sila sa parang ganyan. Like, for example, parang may sakit sila, it's because nag-aano sila sa mga psychologists. And kumbaga, yun yung wrong way or wrong perspective ng mga tao na, kumbaga, it doesn't mean na nagpa-check ka, it doesn't mean na, kumbaga, ano ka na, bipolar and it's something, etc. So, I think yun yung mga ano ng mga tao ngayon na, kumbaga, yung mga tao na nakakadinig nito is nahihirapan silang mag-open up and mas nagiging self-centered sila because of our society. Yan lang naman, Levin. Ayun. Thank you, Kuya Justin. How about sa'yo, Ate Daisy? Sige, balikan na natin si Ate Daisy. Okay, diba, Levin? Ano yun? Okay na Yes, ba? go. Okay. So, Ay, medyo wala pa rin yung mic mo. Naglalag ka ata talaga eh. Sige, balikan na lang kita ulit mamaya. Pero sige, how about simulan na, ano na lang natin kay Shivon. Nandiyan ka ba, Shivon? Ay, mukhang nawala na ata silang lahat. Naglalag talaga ata. Pati sa akin kasi super lakas talaga ng ulan. Actually, naglalag ako ngayon pero try ko pa rin na makisabay sa mga kwentuhan. Pero na-mention na rin naman na ni Kuya, na-mention ko na rin to kanina, pero isa pang malaki epekto sa ating generation ngayon, yung social media. Totoo naman na maraming ito nabibigay, nakaka-connect tayo sa mga tao malayo sa atin, nakakahalap ng komunidad na nakakapag-express ng creativity, nakakapag-access ng information, pero kasabay nito may mga unintended consequences, kumbaga, na hindi natin ini-expect, di ba? May mga comparison na nangyayari na hindi natin namamalayan, nakita natin sa highlight reel ng buhay ng iba, tapos minsan nakukumpara pa natin ito sa sarili natin buhay. Yung mga vacation photos, yung mga graduation pictures, achievement posts, lahat ng ito ay carefully curated, pero minsan nakakalimot kasi natin na hindi ito yung full picture ng buhay ng isang tao. Minsan mainggit tayo, syempre nakita natin yung makita kasi talaga natin yung magagandang ano sa social media, pero hindi lang naman ito yung mga challenges sa social media. May cyberbullying din, may mga toxic communities, at may mga misinformation na kumakalat. At lahat ng ito ay nagko-contribute sa mental health challenges ng generation natin. So, malaki talaga yung usapin ito para sa atin bilang kabataan. So, pero, sa palagay nyo ba, sa panahon ng social media, paano talagang nakaka-apekto ang mental health ng kabataan? Paano naapektuhan talaga yung mental health ng kabataan? Though nag-ano ako ng mga scenarios, gusto ko lang talaga malaman yung opinion nyo tungkol sa like social media. Paano naapektuhan yung mental health ng kabataan sa ano ng social media ngayon? So, tanungin kita, Shibon, nakabalik ka na? Okay na, sige. How about sa'yo, Shibon? Narinig mo naman yung question, di ba? Yes, about social media. Ha? About social media. Yes, tama. About social media. Kung paano yung paano ito nakaka-apekto sa mental health ng kabataan ngayon. And sa palagay mo, nakaka-apekto ba talaga ito? For me, if titignan ko siya in another perspective or another point of view, para sa akin naman may positive positive
Ang tawag dito? Okay guys, tulungan niyo ako. Positive. Positive sides. Yan. Sorry. Positive side ang social media sa atin bilang kabataan kasi more often nakaka-relate tayo sa other nakaka-relate tayo sa mga feelings or pinagdadaanan ng ibang tao which eventually na feel natin na validate din yung feelings natin na it's okay na to feel that way kasi Ay, parang nawala ata si Shibon. Grabe talaga yung internet natin dito. Lahat talaga tayo naghihirap, nangangapa talaga. Okay, sige. Ano yun na natin, move on na lang muna. Balikan na lang natin si Shibon mamaya pag nakabalik na sa... Pero how about sa'yo, Kuya Justin? Okay ba sa'yo? Ikaw na lang muna. So, para sa akin po, nakaka-apekto ang social media in terms of our own mental health. First is constant comparison or low self-esteem. Minsan kasi madami tayong nakikita sa social media na parang ba't ang ganda-ganda nila and feeling mo parang ba't ang sabog ko, ba't ang pangit ko, and isa yun sa nagiging cause na nagiging kumbaga nagiging insecure ka sa sarili mo is because you can see a lot of people in social media na bakit ang ayos-ayos nila, and kumbaga natitrigger din yung mo, kumbaga parang nasistress ka na, uy, dapat ako maging ganito, dapat ako maging ganyan, kasi yun yung nakikita ko sa social media. And next naman is, of course, doom scrolling or pagod na utak. Minsan kasi is, dapat yung lang natin sa media or screen time is more about 5 to 10 minutes. But usually, umaabot siya ng 2 to 3 hours. And, kumbaga, parang yung own physical health natin is naaapektuhan. And pag naapektuhan din yung own physical health natin, most specifically connected din siya about our mental. And I think isa din yun sa mga challenges ng social media is because para tayong na-attract sa social media itself and nalilimutan na natin gumawa ng other activities for us to enjoy ourselves. Yan lang naman, Levin. Ayan, totoo naman yan. Minsan, na-engross tayo masyado sa social media, na-engross tayo masyado mag-doom scroll sa TikTok, na-engross tayo masyado manood ng YouTube, and hindi na natin mamalayan na na-exhaust natin yung sarili natin, hindi lang mentally but physically rin. Sa panonood is, ma-exhaust mo yung sarili mo na hindi mo nagagawa yung mga bagay na dapat mo gawin. Tapos mamaya ikakram mo yan, hindi ka na makakatulog. May mga consequences rin yung mga ganyang bagay. And kahit naman may mga challenges ito, natututo rin naman tayo mag-alaga sa sarili natin. I believe self-care yung tawag dito, and hindi ito yung tipong expensive na spa treatments or yung luxury vacations. Iba-iba yung iba-iba yung self-care. Iba-iba siya, iba-iba yung itsura niya. Depende rin ito sa tao at kung sa dalas ng ginagawa nito or sa kung ano yung preference ng taong yon. Pero yung pinaka-simple at yung pinaka-simpleng bagay, yun kasi yung minsan yung pinaka-effective na self-care. Gawain mga gawaing self-care. Pwedeng like, ako kasi kung aanin ko yung self-care ko, yung like simpleng pagtulog lang. Para sa akin, self-care ko na yun kasi sapat na yun sa akin. Alam ko marami sa atin yung minsan nagsasacrifice ng tulog. Ako, very guilty talaga ako dyan. Nasa-sacrifice ko minsan yung tulog ko sa deadlines. Minsan hindi ko naiiwasan na addict ako sa paglalaro or sa kakascroll sa cellphone ko. Kakanood ng TikTok, as I mentioned kanina. Pag doom scroll, minsan na hindi ko na napapansin yung oras or panonood ng YouTube. Pero pwede rin yung pakikinig ng music. Ako rin, yung sa pakikinig lang ng music is na-relax ko yung sarili ko, yung mga kanta na favorite ko, nagbibigay siya ng comfort sa akin kahit nahihirapan ako sa araw na yun, basta nakikinig lang ako sa music, feeling ko na-relax talaga ako. Sa iba naman, may mga kilala naman rin ako, self-care nila is yung pagbabasa ng libro, yung mga tipong mga libro na tagal na nakatambak sa shelf nila. So, meron ako makilala gano'n, meron din ako makilala na mahilig mag-ensayo, mahilig
ehersisyo, tapos ito yung nagiging ano nila, self-care tip nila, self-care routine nila kung saan nagja-jogging sila sa umaga or nagsi-stretching sila sa gabi. So, minsan, yung like self-care kasi, nangungulugan siya na pagsabi ng no sa mga bagay na nakaka-drain sa atin. Yung pag-set ng boundary sa mga like toxic na mga bagay or yung like pagtanggap sa sarili natin na hindi kailangan perfect sa lahat ng oras. May mga panahon rin na dapat magpahinga tayo, i-focus natin yung sarili natin na yung health natin, yung mental health natin, i-focus natin yung mental health natin. And mahalaga talaga ito kasi itinuturo na nito sa atin na ang mental health ay dapat inaalagaan. Hindi lang inaantay na bumuti, hindi inaantay na baka umayos rin yung mental health mo pag tumagal. Kasi kung hindi mo atupagin to, mas lalala lang ng mas lalala. Hindi mo mapapansin na emotionally, not just emotionally, but mentally drained ka na rin. Mentally, physically. So, may mga proactive steps na pwede tayong gawin. May mga mind natin. And ito yung gusto kong tanungin sa inyo. Kasi, do ako, nag-mention ako ng mga self-care routines ko, mga ginagawa ko para lang mapaalagaan yung mental health ko. And yung mga nakita kong sa paligid ko, mga tao sa paligid ko, yung mga self-care steps, mga self-care routines nila, ano ang mga paraan ng kabataan para alagaan ang kanilang sarili? So ano yung mga paraan nyo para alagaan yung inyong sarili? So ano yung mga self-care routine sa mind nyo, sa mental or emotional state nyo? So tanungin kita, Kuya Justin, para sure tayo kasi mukhang maayos pa yung internet mo, baka mawala na mamaya. Ay, sirado ata mic mo. I think isa sa mga self-care na ginagawa ko sa buhay ko, and of course pwede din ma-apply ng iba, is most specifically yung kagaya nga ng si Dami mo Lavin is matulog ng sapat. Most specifically kasi hindi ka nakaka-think ng faster or hindi ka nakaka-think ng kumbaga hindi ka nakaka-think kung hindi ka kulang ka sa tulog, kumbaga hindi full function hindi nagbe-brain yung brain mo, or kumbaga hindi ka nakakapag-isip ng tama, or should I say kumbaga parang loading ka or lutang ka. So it is really important for us to prioritize tulog. And second naman is of course paghina ng paggamit ng social media. Dapat i-control natin yung screen time natin and focus tayo sa mga other activities na mas mai-enhance pa yung sarili natin, such as connecting with our family and with our peers. And third naman is, most specifically, sinabi din to ni Levin, pagsulat ng journal or pagsulat ng mga tula, specifically if word ka, pwede ka magsulat ng tula or journal, nang sa ganun is not only mawawala yung stress mo, but also you can be mas nagiging literate ka in terms of pagsusulat, and most specifically mas na-enhance yung brain mo na mag-imagine ng mga words. And third is, of course, maglaan ng tahimik na oras para sa sarili. Most specifically, hindi na to na-apply ng mga kabataan. It's because, yun na nga, screen time palagi yung ginagawa nila. And pag nabigyan natin ng oras ang ating sarili, yun yung time na ma-understand natin yung sarili natin, as makakagawa tayo ng mga bagay na interesting pala, na hindi lang kumbaga interesting siya, hindi lang sa tulong ng social media, but sa tulong ng pag-iintindi sa ating sarili. And lastly is of course gumalaw. Katulad sinabi din to ni Leven na yan nga, doing exercise, eating healthy, and kumbaga nagja-jogging, nag-exercise para nang sa ganun is mapanatili mo yung health mo and maging healthy ka, as well as maging maging healthy ka. Yun lang naman, Levin. Ayun, thank you Kuya Justin. Siguro na kompleto mo naman na Kuya Justin lahat ng sasabihin naman nila. Medyo nag-aalanganin na tayo talaga sa oras. Though gusto ko tanungin kayong lahat. Gusto ko tanungin lahat ng kasama natin ngayon. Is na palapit na tayo ng palapit sa oras natin. So, itong huling question kasi ngayon na pag-usapan na natin ang lahat ng ito. Napag-usapan na natin yung safe spaces, stigma,
social media. And dito yung self-care. So, nais kong mag-iwan tayo kasi ng mensahe na pag-asa. Magbigay tayo mensahe para sa ating mga manonood ngayon. Kasi alam ko, may mga nakikinig ngayon na tahimik na lumalaban sa sarili, may kanya-kanyang mga laban, at may mga nakikinig na pakiramdam nila na mag-isa lang sila sa mundo or walang nakakaintindi sa mga pinagdadaanan nila. Kaya magbigay tayo ng mensahe para sa kanila para mapakita lang natin na hindi sila nag-iisa sa mundo. Hindi sila nag-iisa, may mga taong maaring tumulong sa kanila at alalahanin na sila ay kaya pa nilang lumaban, ganun. So, tanong ko na lang sa inyo kasi naglalag na lang talaga ako ngayon. Di ko alam kung gumagana. Okay pa ba ako? Okay pa ako. Sige, hindi ko kasi kayo nakikita eh. Ay, hindi ko kasi kayo na masyado kaya ayan. Sige, gusto ko tanungin sa inyo. Ano ang mga personal mong mensahe sa mga taong nahihirapan ngayon pero patuloy na lumalaban? So ano yung mga mensahe niyo para sa mga taong lumalaban, araw-araw bumabangon para lang araw-araw na bumabangon pero nahihirapan sila and gusto pa rin nilang patuloy araw-araw. So tanungin na lang kita, Shivon, ano yung maaari mong mensahe sa kanila? Okay ba sa'yo, Shivon? Okay ba? Naglalag ka ata. Parang walang lumalabas sa mic mo. Nagsasalita ka pero walang lumalabas. Balikan na lang kita ulit, Shivon. Hindi talaga maiwasan na super hina na talaga ng net natin ngayon. How about sa'yo na lang, Lian? Ang masasabi ko is, gusto kong sabihin is, ang napakatapang ninyo na ang bawat araw ay nilalabanan nyo yung hirap para sa tagumpay, sa gusto ninyo. Huwag niyong kalimutan na may mga taong nagmamahal, handang makinig at tumulong sa inyo, laging may liwanag sa kabila ng dilim. So, hindi niyo kailangan kimkimin yan lagi. Hindi kailangan na sarilinin lagi. Oo, sabihin natin, mukha siyang cool na kaya mo lahat, kaya mo i-handle ito, ganto ganyan. Pero at the end of the day, you're just a person. Huwag niyong kalimutan, you're just a person trying their best na to get by. Hindi yung para mag-show off. You're just a person na ginagawa mo lang yung best mo para, yun nga, maano ka lang, ma-get by mo lang yung bawat problems mo, yung mga kailangan mo, matapos mo lang. Hindi ka isang robot na nineneglect mo yung pakiramdam mo kasi sabihin ng iba, oo, parang, oo, less problems na dinadamdam mo masyado. Pero at the end of the day, ang sabi nga nila is, there's a famous quote na alam ko na kapag kinip mo yung sarili mong burdens or grudges, it will come in no worst way possible. So, to avoid that, hindi mo kailangan kimkimin lahat. Yun lang. Thank you, Lian. How about sa'yo, Kuya Justin? So para sa akin, ang mensahe ko ay hindi ka nag-iisa. Ang bigat na nararamdaman mo ay tunay at may halaga ang bawat hakbang na ginagawa mo. Kahit gaano kaliit, hindi laging nakikita ng iba ang laban mo, pero ang katotohanan ay lumalaban ka pa rin na isang patunay na matibay ka. Pahinga ka kung kailangan, hindi ka mahina doon. Ang pagpapatuloy ay hindi palaging mabilis. Minsan ang tunay na tapang ay nasa kakayahang huminto, saglit, huminga at bumangon muli. May pag-asa pa. Kahit hindi mo ito nakikita ngayon, ang dilim ay hindi panghabang buhay. Darating na araw na mararamdaman mong magaan ulit at makikita mong may kabuluhan pala ang bawat paghihirap mo. Sa bawat araw na pinipili mong bumangon, pinapakita mo na may dahilan ka at yan ay yung tagumpay. Kaya mo to. At kung sakaling makakalimutan mo na kaya mo, narito ang paalala. Ang mundo ay mas maganda dahil nandyan ka pa. Thank you, Kuya Justin.
How about sa'yo, Ate Daisy? Kaya na kaya? Okay na ba? Carry na? Ayun, okay, carry na. So dagdag ko lang sa sinabi nila. Hindi nakakahiya ang humingi ng tulong. Hindi nakakahiya na magsabi ka na may nararamdaman ka. At hindi nakakahiya na magsabi na nalulungkot ka at nag-iisa ka dahil hindi ka isa. Meron kang pamilya, kaibigan na masasandalan. At kapit lang. Hindi kasi hindi naman laging ganito kahirap. May liwanag sa dulo. Kahit ganito pa kadilim yung dinadaanan mo ngayon, pinagdadaanan mo. Sa dulo nito ay may liwanag at makakaahon ka rin. Yun lang, Levin. Ayun. So maraming salamat sa lahat ng nagbahagi at sa lahat ng nakinig sa kwentuhang ito. Ang aming discussion ngayong araw ay hindi lamang para magbigay impormasyon, hindi rin para magkunwari na may sagot kami lahat sa mga tanong, kundi para maghatid ng pag-asa sa mga taong nangangailangan ng reminder na hindi sila nag-iisa sa labang ito. So, I'd like to pass on the mic na ngayon kay I believe Shivon para sa synthesis. So, rinig po ba ako? Okay, so as we wrap up this episode, gusto ko lang po ipaiwatig rin yung message ko na sobrang importante ng mental health. Kasi kagaya lang siya ng physical health, apektado lahat. Kung paano tayo mag-isip, makaramdam at makitungo sa ibang tao, sa simpleng pag-aalaga natin dito ay mas nagiging helpful siya in a way na nakaka-focus tayo sa school, work, at mas healthy ang decisions natin. Hello? Ayan. I just want to say that mental health is just as important as physical health. Taking care of it helps us build stronger relationships, do better in school or work, and make healthier decisions. Neglecting it can eventually lead to stress, anxiety, depression, and even suicidal thoughts, which is why na pinag-uusapan natin to kasi suicide prevention is crucial. It saves lives by reminding people that they are never alone and that help is always within reach. Most importantly, I just want to say na it's okay to speak up about how we feel. Hindi ito kabawasan ng dignidad o kahinaan kapag nag-open up tayo. Instead, it shows our courage and reminds us that being vulnerable is simply part of being human. And by prioritizing mental health, we create a safe, supportive community where everyone can heal, grow, and thrive. And yun lang, dito ko na po ipapasa ang mic kay Lilia. At para naman sa ating mga announcements ay kada Sabado meron tayong kalambag every 1 a.m. to 2 p.m. Live ito sa ating YouTube and Facebook page. Inclusion, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion Now na every Wednesday 3 to 4 p.m. Senior City Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday 7 to 8 p.m. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana marami kayong natutunan and ma-encourage kayo na mag-open up sa mga taong close ninyo kasi hindi kayo nag-iisa. Yun lang. Babush! Bye-bye!